Mga kanegosyo, mahilig ka bang magpahiram ng pera sa iyong mga kamag-anak o sa iyong mga kaibigan? Kaya pati yung mga puhunan mo sa iyong tindahan ay iyong nagagamit kasi pinapahiram mo ito sa iyong mga kaibigan. At ito ang na maaaring maging dahilan ng iyong pagkalugi. Good afternoon mga kanegosyo. Kumusta naman po yung ating mga tindahan? Kumusta naman po kayo dyan? Kumusta naman po ang ating mga bentahan? Sana po ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng ating benta. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules at ang oras na po natin ay alas 3 na po ng hapon. So ano naman po ang pwede nating pag-usapan ngayong araw at ano po ang may share ko sa inyo mga kanegosyo? So mga kanegosyo, naisip ko lang po ito kasi kalimitan po itong nangyayari sa ating mga tindahan o kalimitan itong nangyayari sa ating may-ari ng mga tindahan. Mga kanegosyo, nalulugi ka rin ba kasi may limit kang magpahiram ng pera sa iyong mga kamag-anak o mga kaibigan at ito ang nagiging dahilan ng pagkalugi ng iyong tindahan o ang pagsasarado ng iyong tindahan kasi nga lagi kang nagpapahiram ng pera sa iyong mga kamag-anak. So simulan na po natin kung ano ang mga dapat nating iwasan. Una mga kanegosyo, mahirap singilin o mahirap maningil. Mga kanegosyo, pag tayo ay nagpautang sa ating mga kaibigan o kamag-anak, mahirap po silang singilin. Mga kanegosyo, pag sila po ay ating silang sisingilin, sila po ay hindi po agad-agad sila nagbabayad kahit meron na po silang pera. Ang ginagawa nila mga kanegosyo, pag sisingilin po natin sila, sasabihin nila sa susunod na lang pag sahod ko, o kaya sasabihin nila sa susunod na lang pag nagkapera ako. Pero mga kanegosyo, yung ginagawa naman nila pag may pera sila, hindi naman agad sila nagbabayad. Ang ginagawa nila kung saan sila pumupunta, o kaya mga kanegosyo naman ay kung ano-ano ang mga binibili nila, at ito ay makikita mo na lang ito at malalaman mo na lang ito sa ibang tao kasi yun yung maririnig mo sa ibang tao tungkol sa kanila, at makikita mo rin ito sa mga Facebook o sa pag-friends mo sila, makikita mo na yan, hindi man sila nagbabayad ng utang pero tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paggastos pag sila ay nagkakapera at hindi kanila agad binabayaran. Pangalawa kanegosyo, ikaw ang mahihiyang maningil. Siyempre mga kanegosyo, pag kasama natin yung ating mga kaibigan o yung ating kamag-anak sa ating trabaho, siyempre nahihiya naman tayo na singilin sila, lalo na pag alam natin na sila ay walang pera. At pag alam naman natin na sila ay may pera, hindi naman agad-agad natin sila sinisingil kasi nga nahihiya tayong singilin ito at iniintay na lang natin silang magbayad sa atin. And syempre minsan naman pag sobrang tagal na yung kanilang mga utang at alam natin hindi nagbabayad, sinisingil na natin sila, naniningil tayo. Pero minsan sasabihin pa nila maghintay-hintay lang tayo kasi nga sasabihin nila gamit nila yung pera at sasabihin nila sa susunod na lang nila babayaran. Kaya naman minsan mga kanegosyo, pag naniningil tayo sa ating mga kaibigan o kaya sa ating mga kamag-anak, minsan nagagalit pa sila kasi sabihin nila sa atin hindi tayo marunong maghintay. Pangatlo kanegosyo, ayaw na nila magbayad. Kaya mga kanegosyo, kapag marami na silang utang sa atin at malaki na ang utang nila, ay ayaw na nilang magbayad. Kapag sisingilin natin sila, ang idadahilan nila sa atin gagamitin nila yung pera o sa susunod na lang ako magbabayad. Sasabihin nila marami silang babayaran, sabihin nila yung mga bayar nila sa bahay o kaya ang bayar nila sa kuryente, tubig, pero alam naman natin na mayroon silang pera. O kaya naman mga dahilan nila, kapag sisingilin natin sila, sasabihin nila may emergency sa kanila o kung ano-ano na lang ang kanilang sasabihin, o kung ano-ano na lang palusot ang sasabihin nila sa iyo kasi nga ayaw na nila magbayad sa iyo ng utang. And syempre sa iyo kanegosyo na nanonood ngayon
na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Galbert Peregrine, please click subscribe and notification bell para lagi po tayong updated pag may video akong i-upload. Pangapat, mga kanegosyo, hindi na po nila tayo kilala. Yan mga kanegosyo, kapag marami na po silang utang sa atin o kaya hindi na po sila makabayad, nangyayari po hindi na po nila tayo nakikilala. Kapag tayo po ay sisingilin po natin sila, sila po ay hindi na po sila nagbabayad sa atin at hindi na po nila tayo pinapansin. Kapag nakikita po nila tayo, tayo po ay kanilang iniiwasan. O kaya naman po mga kanegosyo, kapag sisingilin po natin sila, sila po ay ating ite-text or sila po ay ating i-chat or tatawagan, hindi na po sila nagre-reply po sa atin. Ayaw na po nila tayong pansinin, ayaw na po nilang tayong bayaran. Yon mga kanegosyo. So nangyayari po ito sa atin kapag marami na pong utang ang ating mga kaibigan or kamag-anak. Ito ang apat na dahilan kung bakit dapat mong iwasan na magpautang sa iyong kamag-anak o kaibigan. Una, kanegosyo, mahirap po tayong maningil. Pangalawa, kanegosyo, ikaw po yung mahihiyang maningil. Pangatlo, kanegosyo, ay ayaw na po nilang magbayad ng utang. At ang pang-apat, kanegosyo, ay hindi ka na po nila kilala o kaya iniiwasan ka na po nila. At para naman po sa ating mga kanegosyo dyan na mahilig magpautang sa ating mga kamag-anak o kaibigan, kapag sila ay nangungutang sa atin, na kung ano-ano yung idadahilan nila sa atin para lang sila ay makautang sa atin, tapos hindi naman nila tayo babayaran. So wag po tayong basta-basta magpapautang sa ating mga kamag-anak o kaibigan, lalo na kung alam naman natin ito na hindi marunong magbayad. Pero hindi naman po natin sinasabi na wag po tayong magpautang. Pwede naman po tayong magpautang sa ating mga kamag-anak o kaibigan, basta yung ipapautang po natin sa kanila ay yung pera po na hindi po natin ginagamit sa ating tindahan o sa ating negosyo, na sa ganoon naman po kanegosyo ay hindi po tayo malugi. And syempre naman po, pautang rin lang po tayo sa kanila yung mga pera po natin na sobra, para kahit hindi po nila tayo bayaran, okay lang po, hindi po tayo malulugi. And syempre naman po, para sa mga kapamilya natin at mga kaibigan na mangungutang o nangungutang sa atin, ay maging responsable naman po kayo sa pagbabayad, kasi nga po dito po nasisira yung tiwala ng tao sa atin kapag hindi po tayo marunong magbayad ng ating mga utang. Kasi itong mga inutang nyo namang ito ay pinaghirapan po ng inyong mga kaibigan o ng inyong mga inutangan, kaya dapat maging responsable naman po kayo na nangungutang sa ating mga inuutangan, para na sa ganun po ay makautang po ulit tayo. Kasi usapan po dito ay yung tiwala po natin sa isa't isa, nang hindi po mawala yung tiwala natin at nang hindi masira yung relasyon natin ng ating mga kaibigan o pamilya. And syempre mga kanegosyo, kung nakaabot ka sa bahaging ito, maraming salamat sa iyo kanegosyo, kasari o kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. And syempre kung nakatulong naman po yung aking video para maiwasan po natin na magpautang sa kung kanino lang o kaya sa ating mga kamag-anak o kaibigan na hindi marunong magbayad, at kung nakatulong po yung aking video sa inyo at hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe naman po at paka-click na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated pag may bago akong video i-upload. Maraming salamat po sa inyo mga kanegosyo. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel. And syempre mga kanegosyo, sana naman po ay tuloy-tuloy pa rin po ang pag-unlad ng ating mga tindahan at ang pagdami ng ating mga customer. At sana po kung mayroon mang mga pagsubok na darating sa ating mga tindahan, sana po ay makasurvive po tayo. And syempre po, mahalin po natin ang ating mga tindahan and mahalin po natin ang ating sari-sari store business. At sipag at tiyaga lang po ay aasinso rin po tayo. Lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessing na binibigay niya sa atin. And syempre hanggang dito na lang muna mga kanegosyo, at abangan nyo na lang po rin ang susunod
Vlog. Maraming salamat kanegosyo.